Pagkatapos ng maraming taon na pagtatrabaho sa ibang bansa, darating din ang araw na uuwi ka sa Pilipinas. Pero ang malaking tanong, sapat ba ang ipon mo para hindi mo na kailangan mangibang bansa ulit? Para sa maraming OFW, ang pinakamagandang paraan para magkaroon ng tuloy-tuloy na kita ay ang pagsisimula ng tamang negosyo. Pero hindi lahat ng negosyo ay nababagay sa bawat tao. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 negosyong bagay sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas. Ang mga negosyong ito ay may magandang demand at maaaring makatulong na gawing pangmatagalan ang bunga ng iyong pinaghirapan. Ang number 1 ay sari-sari store. Isa sa mga pinakamagandang negosyong maaaring simulan ng isang OFW pag-uwi sa Pilipinas ay ang sari-sari store. Maaaring simple lang itong tingnan. Pero hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga negosyong may tuloy-tuloy na demand. Araw-araw kasi ay may mga taong bumibili ng pangunahing pangangailangan. Dahil dito, may pagkakataon kang magkaroon ng regular na benta, lalo na kung ang tindahan mo ay nasa mataong lugar o sa loob ng isang residential community. Sa usapin naman ng puhunan, karaniwan ay maaaring magsimula sa humigit kumulang 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Depende sa laki ng tindahan at dami ng panindang nais mong ilagay. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit bagay ang negosyong ito para sa mga OFW. Dahil marami ang may naipong kapital na sapat para makapagsimula ng tindahang may maayos na inventory. Mas maraming pagpipilian ang mabibili ng mga customer, kaya mas malaki rin ang posibilidad na bumalik sila sa iyong tindahan. Habang tumatagal, maaari mo ring dagdagan ang iyong mga produkto batay sa mga madalas hanapin ng mga mamimili. Bukod pa rito, hindi lang sa paninda nanggagaling ang kita sa isang sari-sari store. Maaari kang magdagdag ng mga serbisyong madalas kailangan ng mga tao tulad ng load, bills payment, cash in at cash out ng e-wallets, o maging remittance services kung posible sa inyong lugar. Ang mga dagdag na serbisyong ito ay makakatulong para mas dumami ang customer at magkaroon ka ng karagdagang pinagkukuhanan ng kita. Kung maayos ang pamamahala sa puhunan, tamang pagpepresyo at mahusay ang pakikitungo sa mga customer, ang isang sari-sari store ay maaaring maging matatag na negosyo na magbibigay ng tuloy-tuloy na kita. Kaya para sa mga OFW na gustong magkaroon ng sariling negosyo pag-uwi sa Pilipinas, isa ito sa mga pinakamagandang option na maaari mong i-consider. Ang number 2 naman ay bigasan. Isa rin sa mga negosyong bagay sa mga OFW ay ang bigasan. Dahil ang bigas ang pangunahing pagkain ng karamihan sa mga Pilipino, halos araw-araw may bumibili nito. Ibig sabihin, hindi ito isang produkto na binibili lang kapag may okasyon o espesyal na araw. Kaya may pagkakataon kang magkaroon ng tuloy-tuloy na mga customer, lalo na kung maganda ang lokasyon ng iyong tindahan. Kung usapang kapital, karaniwan ay maaaring magsimula sa humigit kumulang 150 hanggang 300,000 pesos. Depende sa laki ng negosyo, dami ng stock, at kung kukuha ka ng iba't ibang klase ng bigas. Ang mas malaking puhunan ay nagbibigay ng kakayahang mag-alok ng mas maraming pagpipilian, mula sa mas abot kayang uri hanggang sa premium na klase ng bigas, upang mas maraming customer ang mapagsilbihan. Ang isa pang dahilan kung bakit magandang negosyo ito para sa mga OFW ay dahil hindi ito nangangailangan ng komplikadong operasyon. Hindi mo kailangan gumawa o magluto ng produkto araw-araw. Ang pangunahing kailangan ay maayos ang pamamahala ng inventory, tamang pag-iimbak ng bigas, at magandang serbisyo sa mga customer. Dahil dito, mas madali rin itong bantayan at pwedeng ipamahala sa isang mapagkakatiwalaang miyembro ng pamilya kung mayroon kang ibang kailangan asikasuhin. Habang lumalaki ang negosyo, maaari mo ring dagdagan ang iyong produkto tulad ng itlog, asukal, mantika, at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga pamilya. Nakakatulong ito upang mas tumaas ang halaga ng bawat transaksyon at mas maging kumpleto ang pamimili ng iyong mga customer sa iisang tindahan. Kaya para sa mga OFW na naghahanap ng negosyong may tuloy-tuloy na demand at magandang potensyal na lumago, ang bigasan ay isa sa mga negosyong sulit subukan. Ang number 3 ay water refilling station. Ito rin ay isa sa mga negosyong magandang subukan ng isang OFW. Habang dumarami ang mga pamilya, boarding house, opisina at maliliit na negosyo, patuloy rin ang pangangailangan sa malinis at ligtas na inuming tubig. Dahil regular ang konsumo nito, may pagkakataon kang magkaroon ng mga customer na paulit-ulit na bumibili, lalo na kung maayos ang kalidad ng tubig at maaasahan ang iyong serbisyo.
karaniwan ay maaaring magsimula sa humigit kumulang 300,000 hanggang 500,000 pesos. Kasama na rito ang water purification equipment, mga lalagyan ng tubig, delivery containers, at iba pang pangunahing kagamitan na kailangan upang makapagsimula ng operasyon. Maaari pang magbago ang halaga depende sa laki ng negosyo at sa lugar kung saan ito itatayo. Isa sa mga magagandang katangian ng negosyong ito ay ang posibilidad na magkaroon ng mga regular na customer. Kapag nasiyahan ng mga tao sa kalidad ng iyong tubig at maayos ang iyong delivery o serbisyo, malaki ang tsansang sa iyo na sila palaging umorder kaysa maghanap pa ng ibang supplier. Dahil dito, mas nagiging matatag ang daloy ng iyong negosyo habang tumatagal. Habang lumalawak ang iyong customer base, maaaring dagdagan ang bilang ng iyong mga delivery vehicle upang makapagserbisyo sa mas maraming lugar. Kaya para sa mga OFW na gustong magtayo ng negosyong may tuloy-tuloy na pangangailangan at may magandang potensyal na lumago, ang water refilling station ay isa sa mga negosyong sulit na isaalang-alang. At bago ang number 4, kung bago ka lang dito, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 4 naman ay bakery. Isa rin sa mga negosyong magandang simulan ng isang OFW pag-uwi sa Pilipinas ay ang bakery. Ang tinapay ay isa sa mga pagkaing karaniwang binibili ng maraming Pilipino, lalo na tuwing umaga at hapon. Dahil dito, may pagkakataon kang magkaroon ng mga regular na customer na araw-araw bumibili para sa kanilang almusal, merienda o baon. Ang isa pang magandang katangian ng negosyong ito ay ang malawak na pagpipilian ng mga produktong maaari mong ibenta. Pandesal, monay, ensaymada, Spanish bread, loaf bread at iba pang paboritong tinapay ng mga Pilipino. Kapag mas marami kang pagpipilian at masarap ang iyong produkto, mas malaki ang posibilidad na dumami ang iyong mga suki. Maganda rin itong negosyo dahil maaari itong lumago sa paglipas ng panahon. Kapag naging kilala ang iyong bakery sa inyong lugar, maaari kang mag-supply ng tinapay sa mga sari-sari store, karinderya, paaralan at maging sa mga coffee shop. Ito ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas maraming pinagkukuhanan ng benta bukod sa mga walk-in customers. Sa tamang kalidad ng produkto, maayos na serbisyo at magandang lokasyon, ang bakery ay may potensyal na maging isang matatag at pangmatagalang negosyo. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong may tuloy-tuloy na demand, ang bakery ay isa sa mga pinakamagandang pagpipilian para sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas. Ang number 5 ay burger business. Ang burger business ay isa sa mga negosyong magandang subukan ng isang OFW. Isa ito sa mga pagkaing patok sa iba't ibang edad dahil abot kaya, madaling kainin at paborito ng maraming Pilipino. Pwede mong maging customer ang mga estudyante, empleyado, hanggang sa mga pamilyang naghahanap ng mabilis at masarap na pagkain. Kung usapang kapital naman, karaniwan ay magsisimula sa humigit kumulang 80,000 hanggang 150,000 pesos. Depende sa laki ng iyong stall, kagamitan at dami ng panimulang stocks. Maaari kang magsimula sa isang simpleng burger stand at unti-unti itong palakihin habang dumarami ang iyong mga customer. Isa sa mga magagandang katangian ng negosyong ito ay ang pagiging flexible. Maaari kang magbenta sa isang permanenteng pwesto, maglagay ng food cart sa mataong lugar, o kaya'y tumanggap ng advance orders para sa mga event at salo-salo. Maaari mo ring palawakin ang iyong menu sa pamamagitan ng pagdadagdag ng fries, hotdog sandwich, drinks, o iba pang pagkain na karaniwan ay isinasabay ng mga customer sa burger. Kapag masarap ang iyong produkto, maayos ang presyo at maganda ang lokasyon ng iyong negosyo, malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng mga suki at paulit-ulit na customer. Kaya para sa mga OFW na naghahanap ng negosyong may malaking merkado at magandang potensyal na lumago, ang burger business ay isa sa mga negosyong sulit na isaalang-alang. Ang number 6 naman ay car wash business. Isa ito sa mga negosyong pwedeng simulan ng isang OFW. Habang dumarami ang mga sasakyan sa Pilipinas, patuloy rin ang pangangailangan ng mga may-ari nito na mapanatiling malinis at maayos ang kanilang sasakyan. Marami ang mas pinipiling magpa-car wash kaysa sila mismo ang maglinis, lalo na kapag abala sa trabaho o walang sapat na oras. Ang puhunan ay karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang 150,000 hanggang 200,000 pesos. Depende sa laki ng pwesto, kagamitan at bilang ng washing base na nais mong ilagay.
Maaari kang magsimula sa isang simpleng setup at unti-unti itong palawakin habang lumalago ang iyong negosyo. Ang isa pang dahilan kung bakit magandang subukan ang negosyong ito ay dahil maaari mong dagdagan ang iyong mga serbisyo. Bukod sa regular na car wash, maaari kang mag-alok ng vacuum cleaning, waxing, engine wash, tire black, at interior detailing. Makakatulong ito upang mas tumaas ang kita sa bawat customer at mas maraming serbisyo ang maibigay mo. Kapag maayos ang serbisyo, mabilis ang trabaho at kapag maganda ang lokasyon ng iyong negosyo, malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng mga loyal customer na regular na babalik. At sa tamang diskarte, may potensyal itong lumago at magbigay ng tuloy-tuloy na kita. Ang number 7 ay LPG Retail o Gasol Store. Ang LPG Retail o Gasol Store ay isa sa mga negosyong magandang simulan ng isang OFW pag-uwi sa Pilipinas. Halos bawat bahay ay gumagamit ng LPG para sa pagluluto, kaya hindi nawawala ang pangangailangan dito. Maging mga karinderya, maliit na restaurant, at iba pang food businesses ay regular ding bumibili ng LPG, dahilan upang magkaroon ng tuloy-tuloy na merkado. Isa sa mga magagandang katangian ng negosyong ito ay ang mabilis na pag-ikot ng produkto. Kapag maayos ang iyong serbisyo at palaging may available na stock, may posibilidad na paulit-ulit kang piliin ng mga customer tuwing kailangan nilang magpalit o magpa-refill ng tangke. Sa usapin naman ng puhunan, pwede kang magsimula sa humigit kumulang 150 hanggang 200,000 pesos. Depende pa din sa dami ng panimulang tangke, laki ng iyong inventory, at iba pang kagamitang kailangan sa operasyon. Sa tamang lokasyon, maayos na serbisyo at sapat na supply ng LPG, may magandang pagkakataon ang negosyong ito na lumago sa paglipas ng panahon. Kaya para sa mga OFW na naghahanap ng negosyong may matatag na pangangailangan at may potensyal na maging pangmatagalang kabuhayan, ang LPG Retail o Gasol Store ay isa sa mga negosyong pwede mong subukan. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung nasaang bansa ka ba naroroon para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. At mag-iingat ka palagi kung nasaan ka man. Ang number 8 natin ay poultry farm. Isa ito sa mga negosyong pwedeng subukan ng isang OFW. Patuloy ang mataas na pangangailangan sa manok dahil isa ito sa mga pangunahing sangkap na ginagamit sa pagluluto ng ulam sa bahay, karinderya, restaurant, at iba pang food businesses. Dahil dito, may malaking merkado na maaaring mapagbilhan ng iyong alagang manok kapag handa na itong ibenta. Isa sa mga dahilan kung bakit bagay ito sa mga OFW ay hindi mo kailangang ikaw mismo ang tutok sa bukid sa buong maghapon. Kung mayroon kang mapagkakatiwalaang tao o miyembro ng pamilya, maaari mong ipaubaya sa kanila ang pang-araw-araw na pag-aalaga tulad ng pagpapakain, paglilinis, at pagmamasid sa kalagayan ng mga alagang manok. Samantala, maaari mong ituon ang iyong oras sa pagpapalago ng negosyo at pag-aasikaso ng iba pang mahalagang bagay. Habang lumalaki ang iyong operasyon, maaari ka ring makipag-ugnayan sa mga reseller, palengke, o mga negosyong regular na nangangailangan ng manok. Sa tamang pamamahala, maayos na pag-aalaga at maaasahang sistema, ang poultry farm ay may magandang potensyal na maging isang matatag at pangmatagalang pinagkukuhanan ng kita para sa mga OFW na nais magsimula ng sariling negosyo sa Pilipinas. Ang number 9 ay apartment o boarding house. Kung mayroon kang lote o bahay na maaaring paunlarin, ang apartment o boarding house ay isa sa mga negosyong magandang paglaanan ng ipon ng isang OFW dahil patuloy ang pangangailangan sa matitirhan ng mga empleyado, estudyante at mga pamilyang naghahanap ng inuupahang bahay. May pagkakataon kang magkaroon ng buwanang kita mula sa mga umuupa. Ang puhunan ay karaniwang nangangailangan ng humigit kumulang 500,000 pesos hanggang 2 milyon. Depende pa yan sa laki ng ipapatayo o ipapaayos na apartment, bilang ng mga unit, at kung mayroon ka ng sariling lupa. Kung may existing na bahay o gusali, maaari ring mas mababa ang kailangan mong ilabas na kapital dahil renovation na lamang ang kakailanganin. Isa sa mga dahilan kung bakit bagay ito sa mga OFW ay dahil hindi mo kailangan araw-araw bantayan ang negosyo. Kapag maayos ang sistema at may mapagkakatiwala ang tao na mangangasiwa sa pangongolekta ng renta at pag-aasikaso ng mga tenant, maaari itong tumakbo ng maayos nang hindi tinututukan buong araw. Habang nadaragdagan ang iyong mga unit at napapanatili mong maayos ang kondisyon ng mga ito, maaari ring lumaki ang iyong buwanang kita.
Kaya kung naghahanap ka ng negosyong may potensyal magbigay ng regular na cash flow at pangmatagalang pagkakakitaan, ang apartment o boarding house ay isa sa mga pinakamagandang option na pwede ring maging negosyong walang lugi. At ang number 10, ano sa tingin mo? Ano pa sa tingin mo ang mga negosyong nababagay sa kapwa mo OFW? I-comment mo sa ibaba. At yan ang 10 negosyong bagay sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas. Tandaan, hindi sapat na may ipon ka lang. Mas mahalaga kung paano mo ito gagamitin upang makabuo ng isang negosyong may pagkakataong lumago at magbigay ng pangmatagalang kita. Hindi rin kailangang madaliin ang iyong desisyon. Maglaan ng oras para pag-aralan ang negosyong nais mong pasukin, alamin ang pangangailangan sa inyong lugar, at gumawa ng maayos na plano bago magsimula. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.